going to do the DIY transfer. Labas na ako sa airport. Nandito tayo ngayon sa labas ng Titiklan Airport. Dito yung tricycle. So, for the first ride tricycle, 75 pesos. Joiner yan. Pag solo ride, 150. Joiner lang tayo. Thank you. Punta ako ng trike. Magkakasya ay mabayad pa. Kabit eh. Dalawa kayo, ma'am? Nag-aantay pa yata. Ayan. Pang-ano marathon? Pang-lima pa yan. Ito yung labas ng airport. So, same process pa rin. Then yung registration. Tapos sa kabila yung mga ticketing booth. So, magre-register muna tayo. Tapos, bili tayo ng book ticket. Babay tayo ng environmental and terminal fee. After natin dito, balikan tayo. So, binayaran ko na so far is tricycle in Titiklan Airport, 75 pesos. Terminal fee is 150 for regular adult. And environmental fee, 150 regular adult. Tapos, boat ticket, 50 pesos. So,
Yun na yun so far na babayaran natin dito sa Katiklan Jetix. And may mga discounts yan if you're student, senior, solo parent, PWD. Pwede nyo pakita yung ID nyo to get the discount. Kaya to. So yun na nga mga darling, secure na natin yung environmental terminal and boat ticket. Lang po mong gulo mga. Thank you. So, pasok na tayo doon sa port mismo. Tara, samahan niyo. Dalang man sa naka-blue yellow uniform. Thank you. Hi ma'am. Hi. Magpapila ko natin ma'am. Full name po. So, ipipilaban pala ako na boat. Actually, parang ito yung manifest. This boat. Okay na to. So, let's proceed to the Hi ma'am, isa lang po. Yes po. Baka ma'am, tapos itamber natin ma'am. Okay, thank you. Okay, so, hanapin natin ang MB Athena. Oh, ito na pala siya. And we look for our seat. Okay na? Time check, 11:38. Dumating tayo sa Katiklan Airport na 10 minutes before 11. So, nasa boat na tayo. We're gonna head to the island. Okay, so waiting na lang tayo. And then, Cabban Port na tayo and makikita na natin ang famous na Boracay signage. Picture muna tayo na mabilis sa Boracay signage dito sa Cabban Port at ang init mga darling. Napakainit mga darling. Pero yan, papakita ko na sa inyo famous Boracay sign.
Picture muna tayo. So, since may video na tayo, hindi na tayo mag-picture dahil may mga tao na nagpa-picture na. So, sasakay na lang tayo ng e-trike going to the hotel from the Pagban Port. Saan ba yung daanan dito? Oh, walang daanan dito mga darling. Balik ako doon sa kabila. Pumunta pala ako doon sa Boracay Sign Bridge. Dito pala yung daan. So, yung daan dito. So, daming shuttle. Let me show you the dagat here sa Pagban Port, mga dark. Dito palang blue and turquoise waters. Tingnan nyo dali. Apakaganda. So yung mga dark. Harap tayong e-trike. G-Net. Tayo ng e-trike para makarating na tayo sa ating destination. Balikan ko kayo pag nasa hotel na ako at nakapag-settle at nakapag-freshen up. Dahil ako'y hulas na. Mga darling. Siya. So, nasa may e-trike na tayo. Punta lang kayo sa mga nakapilang terminal ng e-trike. Tapos may pasakay ng mga individual. So, mag-isa lang kayo. Like me. Ayan. You can take advantage of the public transport individual. Yeah. So, yun na nga mga darling. We have arrived here sa Boracay Island. At ang G-Net. Ito yung definition ng summer sa Pilipinas, mga darling. So, pumunta na ako dun sa hotel. However, hindi pwede early check-in. So, hindi muna ako makakapag-freshen up. And I am passing by Mandarin Bay. So, gawin natin. Tambay muna tayo dito. And hanap tayo ng malilim na lugar. And later na tayo mag-check. And then, later, bigyan ko rin kayo ng room tour no economical hotel. Natutuloyan natin. Okay, so it's just few steps away from the front beach, White Beach. Ayan. Actually, papunta ako ng White Beach. Pakita ko sa inyo. Pero the good news is wala nang masyadong lumot. Tingnan natin mga darling. Let's take a closer look at the beach. OMG. So clean. There's no lumot at all. Oh my God, this is beautiful.
Anyway. So, may 2 oras pa hahanapin ko yung mga pinuntahan ko dito. Aking kaibigan. Aking paboritong aswang. Nagaling na Amerika. Sabihin ko, I have arrived. The queen has arrived. Sere. And then, I'll savor the moment. Sige ba? Then later, kita-kits tayo mga darling pag fresh na ako. Hindi na ako hulas. And show you more of the beautiful Boracay. See ya. So yun na mga darling. Nandito ako sa Panginoon hulas na hulas. Hulas na po tayo mga darling. So wala akong maisip pa for now na for lunch. So ano ba ang pupuntahan muna is Inasal. Pinakamadaling isip na kakainan. Then later na ako mag-iisip ng mga paniba na pwede ko isa dyan sa inyo. And medyo maingay lang. Sorry naman. Maraming tao sa Mag-Inasal. Andy Rice kasi dito. So nag-order na ako ng pecho. And then halo-halo. Tapos water na lang. Pili ko na dehydrate na ako. So yun. Kakain muna ako ng lunch. Mga darling. Tapos 2 PM pa naman yung check-in. So time check is 12:47. I have like 1 hour. And then balik tayo ulit sa hotel. Para makapag-quick hotel tour tayo doon. Sa mga economical hotels dito sa Boracay. Hindi naman siya beachfront and wala din siyang swimming pool. Pero siguro mga 20 steps away siya from the White Beach. And the good news is yung White Beach kung saan yung tapat na kanto niya is walang lubot. So palapit na kasi siya sa Station 3. So part pa rin siya ng Station 2. Dito sa may Station 2 na malapit sa Timuan, malumot pa dito. Kaya medyo gutom na rin ako. Yung kinain ko kanina sa airport na burger. Wala na darling. Burn na burn. So ngayon, we'll wait for our lunch. And then kahinga ng konti, kalamig, init sa labas. Ito yung tunay na definition ng summer sa Pilipinas. Ang islang pantok. So yan na mga darling, no? We are finally checked in sa ating room dito sa Boracay Station 2, and this is actually Eurotel. O, diba? Eurotel. So, mukha siyang yung mga low-cost hotel. Pero, this is very straightforward. Let me just show you yung labas. Yan. So, very straightforward lang siya mga darling. Pagpasok mo, ayan, kita mo na ang
Una mong mabubungaran is ang closet. And then, so, yun lang naman yung space para dun sa bukasan ng pinto. Ang closet. And then, ayan na po siya. Diba? Actually, good for 2 people naman yan. So, if you are couple and you're in a budget, pwedeng-pwede na ito mga darling. Diba? Pero walang veranda yan. Okay. So, parang ano lang siya. Check na natin. Pakita ko na sa inyo. Ayan. Para lang siyang ganyan. Para makahinga lang yung mga aircon. Siguro. And then, syempre, merong tokador. Ayan. Tapos may TV. And then, there's a whole body mirror. So, kung gusto mo muna i-check yung OOTD mo, diba? Jubis. Pwede mo i-check yung OOTD mo. At, of course, yung mga European na portraits nila. So, yan, di pa nagagalaw yung kama na yung mga darling. Mag-freshen up lang ako ng konti. And then, matutulog muna ako dahil wala pa akong tulog. And ang CR or the toilet and bath, yan, very simple lang siya mga darling, maliit lang. But, you have everything you need. Ayan o, okay, dental kit, soap, and of course, shampoo with conditioner. Tapos, ayan yung lavatory. May baso dyan, tissue, and I think this is hot and cold shower. So, para siyang rainfall shower. O, diba mga darling? Napaka-straightforward lang siya. So, ayun, going back mga darling. I got this place kasi ito na yung nung binook ko to, masyado na siyang short period of time. So, syempre, nagtataasan na yung mga accommodations, lalo na dito sa Boracay because it's summer. So, ito na yung closest na I can say na decent naman na type of hotel. And you have everything you need. And it's a package or it's like a bundle. Ano kasi tawag doon sa AirAsia? Snap. Para siyang snap bundle with AirAsia. So, bundle siya. Snap bundle ng flight from Clark to Katiklan, and then Katiklan back to Clark, and imagine it's 5 nights mga darling. So imagine niyo ilang magkano yun per night kung magbubuk kayo ng accommodations nyo. Eh, we are also in a budget dahil alam nyo na kakagaling lang natin sa Japan. So, medyo bumabawi-bawi pa tayo ng konti sa ekonomiya natin. So, yun. And then, hulaan nyo mga darling magkano yung bundle. For 5 night stay. By the way, wala siyang breakfast. I intended not to put breakfast sa bundle. Although, nag-offer naman sila dyan sa lobby na if in case I want breakfast, I can add breakfast, which is 300 or 350 ang sabi ni ate receptionist.
So, yun. If I want the breakfast. Alam niyo naman mga darling, I'm more of a kape-kape lang, masaya na ako. Kaya, ayan. And then, so yan na nga mga darling. Diba? Napaka-simple lang ng room tour. Wala masyadong sasabihin. And wala masyadong details. But, ibibigay ko yung details ng before I forget. Yung details ng DIY transfer natin. I know, mga darling, inaabangan nyo yun. Darling, ang Snap Bundle pala nung aking hotel and airfare is so, ayan. It's a Snap Bundle from AirAsia. So, binook ko siya sa AirAsia app. So, I booked 5 nights for the hotel and then round trip ticket Clark to Katiklan and Katiklan to Clark. 5 nights na yon mga darling. With airfare na yon back and forth. Okay? So, it's sulit considering anong month ko na to binook. Summer na actually nung binook ko siya. March na rin yata nun. And then, for the transfer, so, pagkalapag ko sa Katiklan Airport, nag-DIY transfer lang ako. So, if nakakapanood na kayo ng mga vloggers or travel vloggers na mga nagdi-DIY transfer, hindi pa rin naman nagbabago yung process. It's still the same. So, pagkalabas mo ng Katiklan Airport, labas ka mismo sa may gate, meron namang signage doon na for tricycle DIY transfer. So, pagkalabas mo, nandun yung mga tricycle na nakapila. So, if you're doing a solo travel, kahit may joiner, para siyang public transpo kasi may ibang kang kasama na hindi mo mang kakilala. So, it's 75 pesos per head. So, that's the unang binayaran ko. And that is from Katiklan to Katiklan Jetty Port. And then, when you arrive sa Katiklan Jetty Port, doon na yung mga step-by-step process at yung mga babayaran. So, you have the terminal fee, environmental fee, and then the boat. So, for a regular adult, it's 150 for the terminal fee, 150 plus 150 for the environmental fee, and then 50 pesos for the boat. Okay? And then, after that, punta na kayo doon sa mismong docking area ng mga boat. And then, sa boat transfer from Katiklan Jetty Port going to Cagban Port, pagdating mo ng Cagban Port, labas ka lang ng konti. Papunta dun sa mga parang pilahan ng mga e-trike. For the public transpo, pwede kayo dun sa mga nakapila doon na for individual. Kung gusto niyo naman ng special, it's up to you. Kung gusto niyo convenient or marami kayo, it's up to you. Meron naman doon. But ako, nag-individual ako since ako lang naman mag-isa pumunta. And, syempre, we're on a budget. So, mag-isa lang ako. From the Cagban Port, going here sa Station 2, binabaan ko lang yung kanto ng Azalea. Yung kanto ng Azalea, doon lang ako bumaba. So, it's just 25 pesos. So, that is for the entire boat land transfer from Katiklan Airport going to the island of Boracay. So, imagine ang matitipid nyo if you're just gonna do the DIY versus if you will arrange for a private transfer. Pero syempre, if you want convenience, of course, you have to pay
for the convenience. At kung may budget naman po kayo, go! Kasi, if you do DIY, don't expect na magiging fresh pa din kayo paglapag nyo dito from the airport. So, yun lang. And then, syempre, pag uwi, ganun din naman ang gagawin ko. Ayan. And then, ang aking accommodation, even for 5 nights, 'di ba? Hindi na siya masama. And summer season pa, which is it's peak season para sa mga Boracay goers. Although kanina naglakad-lakad ako kasi I arrived at the Caticlan Airport ng 11 and then dumating ako dito sa Boracay Island ng mga 12, so mga 1 hour travel. Hindi pa ako makapag-check-in, so 2 p.m. pa daw. So since di pa ako nag-lunch, naglakad-lakad muna ako dyan. Just naghanap ako ng mapapananghalian ko. And then sa May Station 2, so today is April 23. So sa May Station 2, medyo marami pa rin talagang lumot. And it's lumot season. Yun nga yung nakakapagpaputi ng buhangin ng Boracay, the lumot. But of course, summer is lumot season, so there's nothing we can do about it. However, yung kanto, kung nasan yung hotel ko, palabas, and yung White Beach, front beach na, tapat ng kanto na yon is walang lumot. Siguro yung agos ng hampas ng alon, papunta lahat sa Station 2. Kaya, sa Station 2, particularly sa may D-Mall, yon. Kaya parang halos nandun lahat yung alon. So, itong sa may kanto ko, so if I really just want to swim, dun na lang ako sa tapat na mismong kanto. And it's just like 20 steps away, 'di ba, from this hotel. So, yun. Ganun ka-convenient lang yung location ng hotel. Although, syempre, this is just like a pure accommodation. Wala siyang pool. Hindi siya beachfront. But that's okay. Kasi, hindi naman ako matutulog dito ng, 'di ba? Definitely, I'm gonna go out, do some activities, do some, videos, magte-take pictures and all that. Susulitin natin. And of course, I'm gonna be meeting my friend. So, lagi kami nasa labas. So, yun lang for now, mga darling. So, alam ko, yung mga darling ko dyan, na-miss nyo yung mga video uploads ko. Medyo matagal-tagal yung video natin from Japan. And syempre, papalampasin ba natin ang summer series? Siyempre, hindi, mga darling. So, ayan na, mga darling. End ko na muna to. And pumasok kasi ako gabi. So, wala pa akong tulog. Di rin ako masyadong nakatulog sa plane. So, I'll try to get some power nap. Tapos, pagkagising, for sure, sunset na. I'm gonna share with you the sunset, the summer sunset, the golden hour here in Boracay. Kaya, tutok lang, mga darling, and see ya!